Levitico chapter 6 verse 1 up to 30. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, kung ang sinuman ay magkasala at sumamay sa Panginoon na magbulaan sa kanyang kapwa tungkol sa isang habilin o sa isang sanla o sa nakaw o pumighati sa kanyang kapwa o nakasumpong ng nawala at ipagkaila at sinumpa ng kasinungalingan sa alinman sa lahat ng ito na ginawa ng tao na pinagkakasalahan, ay mangyayari nga na kung siya ay nagkasala at naging sala rin na isa sa uli niya ang ninakaw o ang nakuha sa pagpigati o ang habiling inihabilin sa kanya o ang bagay na nawala sa kanyang nasumpungan o anumang bagay na kanyang sinumpaan na kabulaanan na isa sa uli niyang buo at daragdagan pa niya na ikalimang bahagi niyaon sa may-ari, ibibigay niya sa araw na pagkasumpong sa kanya na siya'y may kasalanan. At dadalhin niya sa Panginoon ang kanyang handog dahil sa pagkakasala, isang tupang lalaki na walang kapintasan na kinuha sa kawan ayon sa iyong pagkahalaga at ibibigay sa saserdote na pinakahandog dahil sa pagkakasala. At itutubo sa kanya ng saserdote sa harap ng Panginoon at siya ay patatawarin tungkol sa alinmang kanyang ginawa na kanyang pinagkasalahan. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, iutos mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na iyong sabihin, ito ang kautusan tungkol sa handog na susunugin. Ang handog na susunugin ay may lalagay sa ibabaw ng pinagsusunugan, sa ibabaw ng dambana, buong gabi hanggang umaga, at ang apoy sa dambana ay pananatilihing nagniningas doon. At isusuot ang saserdote ang kanyang kasuotang lino at ang kanyang mga salawal na kayong lino at itatakip niya sa kanyang katawan. At dadamputin niya ang mga abo ng handog na susunugin na sinunog sa apoy sa ibabaw ng dambana at ilalagay niya sa tabi ng dambana. At maghuhubad siya ng kanyang mga suot at magbibihis na ibang mga kasuotan at ilalabas ang mga abo sa labas ng kampamento sa isang dakong malinis. At ang apoy sa ibabaw ng dambana ay papanatilihing nagniningas doon, hindi papatayin, at ang saserdote ay magsusunog ng kahoy sa ibabaw niyaon tuwing umaga at aayusin niya sa ibabaw niyaon ang handog na susunugin at susunugin sa ibabaw niyaon ang taba ng mga handog tungkol sa kapayapaan. Ang apoy ay pananatilihing nagniningas sa ibabaw ng dambana, hindi papatayin, at ito ang kautusan tungkol sa handog na harina. Ihahandog ng mga anak ni Aaron sa harap ng Panginoon, sa harap ng dambana. At kukuha siya niyaon ng kanyang dakot ng mainam na harina sa handog na harina, at ang langis niyaon at ang lahat ng kamangyan na nasa ibabaw ng handog na harina, at kanyang susunugin sa ibabaw ng dambana na pinakamasarap na amoy na alaala niyaon sa Panginoon. At ang labis sa handog ay kakanin ni Aaron at ng kanyang mga anak. Walang libadurang kakanin sa dakong banal sa loob ng tabernakulo ng kapisanan, kakanin nila. Hindi lulutuing may libadura aking ibibigay sa kanilang pinakabahagi nila sa mga handog sa akin na pinaraan sa apoy. Kabanal-banal ang bagay nga na gaya ng handog dahil sa kasalanan at gaya ng handog dahil sa pagkakasala. Bawat lalaki sa mga anak ni Aaron ay kakain niyaon na pinakabahagi nila magpakailanman sa buong panahon ng inyong lahi sa mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Sino mang humipo ng mga iyan ay magiging banal. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, ito ang alay ni Aaron at ang kanyang mga anak na kanilang ihahandog sa Panginoon sa araw na siya ay pahira ng langis. Ang ikasampung bahagi ng isang ipa na pinainam na harina, na pinakahandog na harina magpakailanman. Ang kalahati ay sa umaga at ang kalahati ay sa hapon.
Sa kawali ihahandang may langis, pagkatigmak niyaon dadalhin mo, lutong putol-putol na iharap mo ang handog na harina na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At ang saserdoteng pinahiran ng langis na makahalili sa kanya na mula sa gitna ng kanyang mga anak ay maghahandog niyaon ayon sa paluntunang walang hanggan ay susunuging lahat sa Panginoon. At bawat handog na harina ng saserdote ay susunuging lahat hindi kakanin. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, salitain mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na sabihin, ito ang kautusan tungkol sa handog dahil sa kasalanan. Sa dakong pinagpapatayan ng handog, na susunugin ay doon papatayin ang handog dahil sa kasalanan. Sa harap ng Panginoon, kabanal-banalang bagay nga. Ang saserdoting maghandog niyaon dahil sa kasalanan ay kakain niyaon sa dakong banal kakanin sa looban ng tabernakulo ng kapisanan. Anumang humipo ng laman niyaon ay magiging banal, at pagka pumilansik ang dugo sa alinmang damit, ay lalabhan mo yaong napilansikan sa dakong banal. Datapwat ang sisidlang lupa na pinaglutuan ay babasagin, at yung niluto sa sisidlang tanso ay lilinisin at babanlawan ng tubig. Bawat lalaki sa mga saserdote ay kakain niyaon, bagay ngang kabanal-banalan, at hindi kakanin ang anumang handog dahil sa kasalanan. Kung may dugo niya ay ipinasok sa tabernakulo ng kapisanan upang ipagtubos sa dakong banal, sa apoy nga susunugin. Amen, Lord.